ang motivation is napakahalaga kasi ito yung isang kayamanan na matututunan natin or nasa sa atin, hindi mananako ng ibang tao. That's all. How would you encourage your users? For me, siguro nasabi nila lahat eh. Pero Team Legacy or Team Laksa Legacy? Sa akin po kasi medyo biglaan pero ayun na. Nagkaroon ng konting kabahan na na-excite kasi nga nung sinabi ni Nigel na re-represent ko yung Bulacan kasi wala akong idea. Actually dapat next season pa sana ako sasali pero ayun, na-convince ako ni Nigel na sumabay na ngayong season. So, eto nandito na ako. So, gagawin ko na lang siguro bigay yung best ko at kung anong maganda na may papakita ko para sa, hindi lang para sa akin, kundi para sa province na nare-represent ko. Yung dapat po. Hello guys. So yun, as a team, i-represent namin yung kanya-kanya naming cities. Pero at the same time, i-represent namin yung mga pangarap namin eh. And one of our dream is to inspire children. So yun, hindi kami basta-basta mag-join lang para sa sarili namin, para sa city namin. Nag-join kami para maka-inspire ng kung sino mang kailangan ng something inspiration, and especially the children na ma-inspire sila na lumaban sa buhay. Na hindi sila basta susuko, na hindi porket naghihirap na may mga pagsubok na pinagdadaanan. And most especially yung mga naliligaw ng landas is kailangan nila ng someone na inspiration. And nandito kami to inspire them guys. Hindi tayo nagkakaiba, lahat tayo dito nagkakaisa. So yun, thank you. Para po sa nabigla kayo kay nanay din na. Nabigla. Paano yung bigla? Nabigla sa Mr. of the Pilipinas. Yan lang po. Ayun, medyo may pressure at excitement kasi trip ko rin na pasagi sa national budget eh. Kaya yun, so good luck sa amin sa Team Laksa. Yun, ibibigay namin yung best namin dito to show the people and to encourage them din at saka ma-inspire na yung mga kabataan through Misters of Philippines. Yun lang. Palakpakan naman natin sila. Ayan, nagagaling. And my last question na sa inyo guys. I know that some of you are first time to join the beauty pageant, of course, male pageant. And hindi lang naman yung ito yung ginagawa niyo sa buhay. So, I'd like to know how's the adjustment from yung mga ginagawa niyo sa pang-araw-araw and joining the competition, national competition sa previous niyo. Kumusta yung adjustment na you're here now at the national competition? Sa akin yung adjustment ko medyo mahirap kasi working po ako eh. So, nung time na sabi ni Lejo na kailangan ko, sasali naman ng Misters, sabi ko, sige, mag-live muna ako para sa preparation ko. Kasi minsan lang naman eh, kumbaga ito na yung time na, siguro ito na yung time na mag-commit ako sa pangarap ko. Kasi minsan yung work ko, puro ano lang eh, puro doon na lang ako stress eh. Kaya siguro, it's time na para tuloy yung mga pangarap ko, lalo na sa pageantry. Patunayan sa pageantry dito. Yun lang. So, sa akin guys is talaga, discipline and time management. So, yung mga everyday life na ginagawa namin is na pagsama-sama namin yon through preparation with Misters of Pilipinas because I do have a discipline to myself and to my time management. Kaya kahit na kailangan kong rumakit, kahit kailangan kong humanap ng pagkakakitaan, ngayon kasi wala akong office works, but gumagawa ako ng paraan para syempre hindi naman pwedeng nakatunga nga lang na walang pagkakakitaan. And then at the same time, binabalance ko talaga yung oras ko para of course, dapat healthy ako physically and mentally. And I can say that I finally did it, that I did manage my time very well. So, thank you.
pagdating po sa oras, sa pagkilasa sa pang-araw. Yun po. Parang nangyari, Kurt. Ayun, same thing din ang ginagawa nila. Discipline talaga at saka yung adjustment niya sa proper lessons, food. Gaya rin sinabi nila sa akin na para-parasin kasi kami na lumuluwa ng way para makita. Kasi hindi mo pwede na wala kang gamit para sa pag-voice pa nila. Kasi number one naman talaga kung bakit kami nag-join dito kasi para sa family din namin. Sa dream din namin. So, yun. Sana support nyo kami guys. Yun lang. Yay! Alright, maraming salamat. And now, I'll turn the microphone to our media friends. Who's the first to ask? January. Okay, let's have a pageant novels. Bini Jen. I'm Gerald. So, yung tanong ko is related naman sa advocacy ng Misters of Filipinas and also Manuel Luper, which is promoting education and currently especially for our youth. So, this year recently, ang Pilipinas ay nagka-issue which is isa tayo sa mababa yung literacy rate sa Southeast Asia. Paano nyo may encourage ang mga kabataan na mag-aral? Dahil nga ang ating advocacy ay edukasyon. Let's start with, siguro with the story kasi advocacy is education. Hello guys, so yan, my advocacy is totally free education for all. And so yun, first of all, bago ko sagutin yung question, we are now in election season. So, kaya ako pinili yung totally free education to all is because I want to challenge all of the politicians to support the education free to all of us, to have education na hindi na natin kailangang magbayad or bumili or gumastos ng kahit ano sa school. Na dapat yung estudyante, kasi palagi natin sinasabi na maraming libreng school dyan, papasok ka na lang, which is hindi totoo. Marami tayong binibili, maraming binabayaran sa school. Hindi siya libre, hindi siya totally free. Kaya sinasabi ko na totally free is because I want na sana na wala nang bibili na math time, English time, Filipino time, or something na book sa college or sa elementary or sa high school na like coloring materials or like yung mga project na pinagkakagastusan. Sana i-push natin na even yung food and water natin totally free, di ba? Doon masasabi natin na maraming public school dyan na which is magpupush na sa kabataan na ay, papasok na lang ako kasi hindi na kami gagastos, hindi na kailangan ng katulad natin, di ba? Ang kwento ng mga gulang natin or mga lolo't lola natin. Nakakatawa pero totoo na. Naglakad ako ng ilang bundok, lumawi ako ng dagat, tumawid ako ng ilog para lang makapag-aral. Pero karamihan sa kanila, di ba? Hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral kasi ginawa na nila yon pero may babayaran pa sa school. Eh wala nang pera eh. So ngayon, di ba? Sabi ko nga, election, dapat i-push natin na libre na lahat. And to answer your question na yung literacy rate natin is mababa. Simple lang yan, masusolusyonan natin yan. Kung yung sinasabi ko nga na, kung ang education ay totally free na, syempre, ano pa bang gagawin mo? Free na nga lahat, di ba? Of course, magbibigyan tayo ng courage and happiness and joyfulness na magpo-focus tayo sa pag-aaral kasi doon natin masasabi na yung pag-aaral, isang pag-asa ng kabataan. Sabi mo, ano may encourage mga kabataan na mag-aral para tumasa ang literacy sa bansa? Para po sa kahit sa hirap ng buhay na kailangan ng lumaban. Hindi rason naman po yung sa wala kang pera yung ganyan. Hindi na kaya mag-aral. Hindi gagawa ng pag-aral. Hindi na po yung bata na wala na pong kayang gawin sa buhay. Natulad dati, lumaki ako sa mahirap na buhay. Gumawa ng parang para mabuhay mag-aral. Unti-unti naman po yung makapad ko na pag-aaral. Denver. So, tama naman din sila yung gusto ni Charlie Kirk.
number one is yung sana is maging free yung education. And number two, behind lang yung kahirapan para makapag-aral. Kasi meron ka mga student, working student dyan. Pero, and sa masasabi ko dyan, to encourage them is, yun nga, number one problem kasi is money. So, ayun nga, kung siguro mas tamang suggestion kung mas matutunan ng pagpansin na lahat libre, siguro mas madaming may encourage na mag-aral. Although yung nangyari sa nakaraan na K-12, yun nga yung naging reason, yung ang iba kung bakit medyo tinamad na mag-aral kasi nga medyo napahaba, napatagal yung process ng ating sa education. So, feeling ko pag binalik siguro natin yun, mas may encourage pa ulit yung mga kabataan na mag-aral kasi ilang years na lang yun eh. So, possible na ituloy pa nila yung college or degree na tinatapos nila. Yun, para sa akin. Salamat. Thank you.